Nag-final testing at sealing na ang mga makina ang embahada at konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa para sa overseas absentee voting ng mga OFW. May mga makinang nagkaaberya pero ayon sa COMELEC, hindi naman ito malaking problema. At live mula sa Quezon City, may report si Tina Panganiban Perez. Tina? Pia, ang final testing and sealing ng mga vote counting machine ay paghahanda ng COMELEC para sa idaraos na overseas absentee voting na magsisimula ngayong Sabado. Isang buwan tatagal ang botohan para sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Boboto na sa darating na Sabado ang mga Pilipino overseas absentee voter para mabigyan ng sapat na panahon ang mga Pilipinong nasa abroad na makaboto sa eleksyon 2019, isang buwan ng botohan mula April 13 hanggang May 13. Bilang paghahanda, nag-final testing and sealing ng mga vote counting machine ang ating mga embahada at konsuladang magdaraos ng automated voting tulad sa Singapore, Hong Kong at Dubai. Sa araw ng botohan na ito, bubuksan muli. Sa mga lugar na nakapag-final testing and sealing na ng mga VCM, 5 lang ang nagkaaberya. So far, maganda naman yung result ng FTS. Kung titignan yung, merong konting mga glitches sa SD cards pero very, very minimal. Maliban sa mga makina na ipadala na ng COMELEC sa ibang bansa, ang mga gagamiting balota, bigan satellites at iba pang election paraphernalia. 1.8 million ang rehistradong overseas absentee voters sa eleksyon 2019, mas marami kumpara sa eleksyon 2016. Depende sa lugar ang paraan ng pagboto. May automated na personal at postal at manual na personal at postal din. Paano naman ang mga seafarer? Kung personal yung mode of voting kung saan sila naka-register, pwede naman silang pumunta sa post na anywhere, any post. Pero kung postal voting yan, only in posts where there is an international seaport. Ang mga boto bibilangin sabay sa pagtatapos ng eleksyon sa Pilipinas sa May 13. Pia, linawin lang natin na yung pagsisimula ng overseas absentee voting ay April 13 local time. Ibig sabihin, April 13 doon sa bansa kung nasaan yung ating OFW na boboto. Pero magtatapos ang overseas absentee voting May 13, petsa naman dito sa Pilipinas. Pia? So, Tina, ibig sabihin, pati yung mga bagong OFW makakaboto or meron bang parang kumaga minimum number of months or stay sa ibang bansa para ikaw ay maging registered overseas absentee voter? Ang magiging batayan, Pia, ng pagboto ng ating mga kababayan sa ibang bansa ay kung rehistrado silang overseas absentee voter. It doesn't matter kung 3 taon na sila doon or 6 na buwan pa lang, pero kung inabutan sila ng registration ng COMELEC para sa mga botante, kung nasaan silang bansa at nakapagparehistro sila, makakaboto sila, Pia. At so, Tina, doon sa overseas absentee voting na mag-umpisa ng April 13, ang mga ngasiwa niyan, yung mga nasa embahada or may mga COMELEC officers din na pupunta para pangasiwaan yung absentee voting? Kasi paano matitiyak na walang dayaan doon sa resulta ng boto mula sa ibang bansa? Kasi usually ito nagiging point of contention ng mga kandidato na baka yung mga votes from abroad, doon nagkakaroon daw ng dayaan minsan. Ang mga ngasiwa doon sa botohan, Pia, ay yung mga tauhan ng Department of Foreign Affairs. Tiniyak naman ng COMELEC na sumailalim sila sa training para makapagpangasiwa sila ng maayos sa eleksyon, Pia. Okay. At kasi diba, Tina, minsan halimbawa may isang OFW, registered voter na siya doon sa bansa kung saan siya nagtatrabaho pero gustong umuwi ng Mayo kasi yun lang yung bakasyon na binigay sa kanya ng employer. Pwede ba siyang bumoto dito or hindi na siya makakaboto at all kasi nga doon siya registered sa ibang bansa? Kung saan nakarehistro yung OFW, Pia, ay doon siya boboto. Pareho naman din doon sa atin. No? Kunyari, ako ay rehistrado sa Quezon City. Kung ma-assign man ako sa election day, yung araw mismo ng botohan sa Maynila, hindi ako makakaboto doon dahil registered voter ako ng Quezon City. So, kung saan rehistradong botante yung ating OFW, doon siya boboto, Pia. Okay, Tina, panghuli na lamang, ibig ba sabihin nito mas maaga yung pagtatapos ng kampanya ng ating mga kandidato sa ibang bansa kasi mas maagang boboto yung ating mga kababayan doon?
Well, yung timeline naman na sinusunod para sa campaigning ay yung pareho rin naman dito sa schedule ng ating bansa. So, tuloy-tuloy yan hanggang yung 2 days before election o voting day. Pwera na lang sa Holy, sa Semana Santa, yung Huwebes at Biyernes Santo, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.